Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik-balik mga kababayan at eto na nga, no? Ating Pangulong Bongbong Marcos ay mayroong matinding utos mga kababayan na kung saan ay talaga namang nawindang po ang lahat dito at siguradong natataranta na po etong mga sangkot, no? Dito po, no, sa napakalaking iskandalo natin ngayon, no, sa ating bansa, ang mga flood control projects mga kababayan, no? Dahil ipinag-utos na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga government executives mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Katawa lang mga kababayan, itong nangyayari sa atin ngayon, no, itong grabing korupsyon na nangyayari ngayon sa DPWH, no, lalong-lalo na dyan sa mga flood control projects mga kababayan. Diba? Dahil siguradong marami pong natataranta ngayon sa malaking utos na to at mabigat na utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so sabi dito mga kababayan, no, iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. No, yan po ang inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacanang netong Miyerkules ng umaga, August 27. No? Ayon po sa kanya, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ibig sabihin mga babayan, lahat po ng opisyal, no, wala pong pipiliin nito. Lahat damay-damay na dito mga babayan. No, simula sa pinakamataas na posisyon dyan sa DPWH hanggang sa pinakamababang posisyon ay ila-lifestyle check na po, no? Itong pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin nila ang trabaho para mag-imbestiga, no? Dahil wala aniyang timeline na ibinigay ang Pangulo sa investigasyon, pero tinitiyak nito na mayroong makakasuhan at mapaparusahan sa mga nadiskubring mga anomalya. Sana naman po mga kababayan, meron. No? Wag naman tayo magningas kugon dito sa napakalaking problema na to na idinulot ng DPWH. Bakit malaking problema mga kababayan? Lahat tayo apektado rito. No, yung mga dating hindi binabaha na ngayon. At yung mga flood control projects na kung saan-saan lang inilagay na wala namang silbi. At iba't ibang mga flood control projects pa na hindi naman talaga natapos pero no, naka-declare natapos na. Okay, so para mas maintindihan natin itong balita na to mga kababayan, panoorin natin itong balita. Alright? Tara, let's go. Bayan iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, partikular sa mga sangkot sa kaduda-dudang flood control projects. Pinatitiyak din ng Presidente sa mga ahensya ng gobyerno na dapat gawing transparent at walang pinapanigan ang investigasyon. Siniguro rin ng Malacanang na masasampahan ng kaso ang mga responsable sa mga anomalya, kaalyado man o hindi. Yan ang ulat ni Kenneth Pasente. Yan ang importante dito mga kababayan, no? Ang investigasyon ay kaalyado man o hindi. Yan ang matinding utos ng Pangulo. Ibig sabihin, kakampi o hindi, nasa gobyerno ka o hindi, nagtatrabaho o kaalyado ka ng ating administrasyon o hindi man, ay ikaw ay maiimbestigahan. Wala kayong kawala. Dapat lang, no, naimbestigahan lahat itong mga flood control projects na to mga babayan. No, dahil grabe, no, yung mga nangyayari dito. Ako po isang engineer din mga babayan. At nakikita natin, no, yung ibang mga proyekto talaga ng mga wala nakikita ko walang silbi.
Walang katibay-tibay. No, sinasabi nga natin, no, mga kababayan, na yung mga flood control na yan, yung mga riprap na ginagawa nila, yung mga nilalagay nila sa mga ilog, mga kababayan, wala man lang kabakal-bakal yung iba dyan. At kung may bakal man yan, hindi siya naka-standard para sa design, no, ng riprap na yun o walling na kinakabit sa mga ilog, mga kababayan. No, pati yung mga distance niyan, may mga sukat yan. Hindi basta-basta yan kinakabitan ng bakal. May mga nakikita ko na basta kinabitan ng bakal na halos, naku po, ang liliit ng size ng bakal at ang lalayo ng mga distansya ng mga bakal. Anong ibay ibibigay niyo? Diba? Matibay pa tayong bakod namin. Tuloy natin. Matapos ang pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang palpak na flood control projects, hindi na nito naitago pa ang pagkagalit. Kaya bilang bahagi ng target ng pamahalaan na mapanagot ang mga nasa likod ng mga anomalyang proyekto, ipinag-utos na ng Pangulo ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Hakbang ito para masilip kung may korupsyon ba sa mga taong maaaring sangkot sa mga anomalyang proyekto. Sakop daw nito ang mga ahensyang may kinalaman sa mga flood control project, kaya uunahin na ang mga opisyal ng DPWH. Sa bawat ahensya, meron naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR, pwede mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Dapat mas lalo sa DPWH, yung lifestyle check na yan, mga babayan. No? Hindi lang po sa DPWH siguro, maging doon sa mga contractor ng DPWH. Diyan po sa mga flood control projects na yan. Dapat lahat, laliman yung investigasyon. Hindi lang basta sa mga ahensya ng gobyerno. No, lalong-lalo na dito sa DPWH na nakikita natin ngayon. 'Di ba? Lahat, no, lifestyle check, lahat laliman yung investigasyon na yan, mga kababayan. 'Di ba? Bagaman binigyan ng kalayaan ng bawat ahensya na gawin sa kanilang sariling mga institusyon ang lifestyle check, pinatitiyak ng palasyo na dapat maging transparent at non-partisan ang gagawing pag-iimbestiga. Nagsalita po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama din sila sa pag-iimbestiga. Kinumpirma rin ng palasyo na natanggap na ng Pangulo ang mga dokumento mula kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong patungkol sa mga di umano'y palpak ng mga flood control project. Bagaman hindi na idinetalye pa ng palasyo kung ano-ano ang nilalaman ng dokumento, bukas naman daw ang Pangulo na makausap si Mayor Magalong. Kahit naman po sino ay open ang Pangulo kung ito naman po ay patungkol sa mga anomalyang flood control project. So, kahit sino po, lalo-lalo po si Mayor Magalong, welcome po ang Mayor para makausap po ang Pangulo patungkol po dyan. Muli namang tiniyak ng Malacanang na magpapatuloy ang masusing investigasyon sa mga proyekto at siniguro na masasampahan ng kaso ang sinumang individual, kaalyado man o hindi ng gobyerno. Pero kailangan din daw dito ang tulong ng ibang ahensya. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga dito. Marami po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga mayor's permit or business permit ang kanila binabayaran sa LGUs. Yun yung sinasabi natin, mga babayan, no? Baging yung mga kontraktor ng DPWH. Diba? Kasi hindi naman sila makakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH kung alam nyo na. Diba? Ayaw ko magsalita eh. Pero kasi alam nyo na yon, di ba? Hindi sila makakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH pagka walang alam nyo na. Di ba? Ganun lang kasimple yon. Pati po sa BIR.
Hindi rin daw lahat ng nagtatrabaho sa DPWH ay tiwali. Sagot yan ng Malacanang sa pahayag ni Senator Panfilo Lacson na one big criminal syndicate umano ang ahensya. Kaya nga po hindi nagbabanggit agad ang Pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson, tandaan po natin hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung ano po ang naging pagkakamali sa mga maanumalyang flood control projects. Sa ngayon, umaabot na sa 9,020 ang bilang ng mga report na naipadala sa sumbongsapangulo.ph at muling hinikayat ng pamahalaan ng publiko na makiisa para mapanagot ang mga nasa likod ng palpak na proyekto. Sa harap ng mga development sa investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects, sinabi ng palasyo na nananatili ang tiwala ni Pangulong Marcos Jr. kay DPWH Secretary Manuel Bonoan at sa ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ang pagpapalit ng liderato sa DPWH. Kenneth, yan yung mga kababayan, no? Di ba dapat lang na magkaroon ng lifestyle checking dyan sa mga ahensya na yan, no, na binanggit. Diba? Lalong-lalo na sa DPWH. Diba? Kasi grabe, no, yung mga nangyari na may mga proyekto na kung saan nakikita natin, no? Hindi naman tapos pero declared na tapos na. May mga flood control projects, yung mga riprap na ginagawa, yung mga walling sa mga ilog, mga babayan, no, na grabe. Isang bagyo lang ata ang dumaan, mga nasira na. Wasak na. Diba? Nabutas na yung mga pader na maninipis. Yung iba, mga wala pang laman sa loob. Well, yung reaksyon ko naman doon sa mga walang laman na walling na yan sa loob. Baka na ano na yan, na wash out na noon ang baha. Nung nasira yung mga konkreto na nilagay nila dyan. So, posibleng naanod na yung mga nilagay na lupa doon sa loob ng mga wall na yon, mga babayan. Pero, no, hindi naman masisira yung mga konkreto na yan kung ginawa nila ng maayos. Makikita natin yung mga bakal walang silbi. Diba? Aninipis ng mga bakal na ginawa, na ikinabit. Diba? Yung mga bakal na distansya ng mga bakal, ang lalayo. Diba? Anong ititibay niyan? Tapos naglagay pa sila ng may mga nakikita akong video na nilagyan ng mga pader, yung mga sa side ng mga ilog na wala na mga baha daw dati, nasayang lang, di ba? Oh. Yung mga ganong klaseng proyekto na ginawa na wala naman silbi talaga doon sa area na yun. Yun eh. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Hoy, gusto nyo pa ba? Okay, tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and health.